So, hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Ito po si Kabady Moko dito pa rin sa Negosyong Baboyan. Ayan, shoutout sa lahat-lahat ng mga katropa pips natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas at syempre mga OFW sa buong mundo. Ayan, saludo kami sa inyo. Ayan, so ngayong araw na to guys, tara samahan nyo ako. Ayan, katulad ng parati nating ginagawa, normal na ang pamamasyal sa babuyan ni Kabady Moko YouTube channel. Ayan. So ngayong araw na to guys, pag-uusapan natin magkano ba ang gagastusin natin at pwede nating matipid kung tayo ay mag-aalaga ng inahing baboy. At paano ba natin sila pakakainin para makatipid tayo ng todo-todo at hindi mabutas ang bulsa natin guys. Eto, wala na akong bulsa guys. Ayan, butas na. Eto, kaya naman gumagawa tayo guys ng paraan para makatipid tayo at syempre sinashare natin yung information na to sa iba nating mga katropa pips na nagninegosyo ng negosyong baboyan rin. So eto guys yung mga dumalaga natin, so mga naglandi na to at eto pa. So apat yung future inahin natin dito guys na dire-diretso. Ayan, na nakahilera na dito. So dalawa na yung naglandi natin, tapos dalawa hinihinday pa natin guys. So most probably by February pwede na natin simulan yung pay dito sa dalawa na to. At susunod naman yung mga nandun sa kabila. Ayun, may butterfly na tumalaw sa atin. Siguro yun yung baby natin dati, si Ambre. Ayan, so shoutout sa lahat-lahat ng mga katropa natin ng mga OFW. So, ito yung iba pa nating dumalaga guys. So, apat yung nakahilera natin. Kaya naman talaga, nag-iisip na tayo ng way, ng paraan para makatipid sa negosyo ng pagbababuyan. Ayan. So, ito guys, kung mapapansin nyo, may mga feeds tayo dito. At syempre, may sako na kakaiba. Tapos nire-ready na rin natin yung lalagyan niya. So mix feeding ang gagawin natin sa ating inahin. So i-explain natin yan at ipapakita natin sa inyo paano ba tayo makakatipid dito sa pag-aalaga ng inahing baboy. Pero bago yan, may ilalabas muna tayo guys. Ayun, ipapakita natin sa inyo guys yung computation, kung magkano yung matitipid ninyo at kung paano ba yan ginagawa. Pero bago yan guys, meron tayong mga sulat dito. Ayan, listahan to ng mga utang natin sa, ayan, Kabady Moko YouTube channel. So, nagpapabati, nagpapa-shoutout yung mga katropa natin. Ayan. So, pasensya na kayo guys kung minsan hindi natin nababasa lahat ng mga comments ninyo sa sobrang dami. 25,000 YouTube subscriber na tayo and counting. Padami ng padami, pabilis ng pabilis ang dami ng ating YouTube subscriber. Kaya simulan na muna natin guys at huwag kayong bumitaw dahil papakita ko sa inyo yung computation ng pakain at magkano ba yung matitipid ninyo guys. Kaya dito na kayo tumutok sa Kabady Moko YouTube channel. So simulan na natin guys. Simulan muna natin sa mga katropa natin ng mga OFW. Okay, Delia G ng France. Ayan, si Ma'am Delia G. Si Jumong Munar ng Taiwan. Taga La Union siya. Siyempre, si Simply Lovely ng Riyadh, Saudi Arabia. Ganoon na rin si Sunny Mark ng Saudi Arabia. Isama na rin natin si Carlo Sabala ng Salala, Oman. Isama na rin natin si Sir Brian Wales ng USA. At siyempre, Pinoy Farmer sa Japan. Sa Japan naman siya, OFW. Apolinario Cruz, taga Kuwait naman to. Ayan, Eric Comey Farm TV, OFW rin. At syempre, OFW naman na taga Cambusor, si Manuel Martiliano. Isama na natin from Sydney, Australia naman si Amiel Velasco. Saudi Arabia rin si Ma'am Helen Belga. At Fons OFW naman na taga Bicol. Isama rin natin taga South Korea naman si Buhay Kayod. At syempre taga Kuwait naman si Jerry Ombiyang. Ayan. So, dagdagan na natin guys. Mary Jane Gulayaw Vlogs, taga Pasay City. Reynaldo How, taga Partido District sa Camarines Sur. Isama natin Gerardo Umali ng Pasig City. At syempre Clip Andre Fernandez, nagpapa-shoutout sa atin to, regular subscriber natin. Dagdagan natin guys, Mark Anthony Pibeda ng Masbate. Francis Brace ng Goa. Edgardo Ogalisco ng Catanduanes. Mama Thanks TV ng Region 6. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Pasensya na kayo guys, talagang naipon yung mga pabati sa atin, pa-shoutout sa atin.
Isama na natin guys, konti na lang to. Jen Arevalo ng Quezon Province, Gerson Merto ng Bohol, Jumong Munar ng San Fernando, La Union. Ayan, at ito pa, Al Q ng Sipukot, Camarines Sur, Michael Bruman ng Batangas, Katambay, Mini Farm TV, at syempre, Davy Jane, Taghap, Bako, Manlang, taga Lanao del Norte naman sa Mindanao. Ayan, shout out sa inyong lahat guys. So, tara, simulan na natin. Paano ba tayo guys makakatipid? So, kung mapapansin nyo guys, itong dalawang sako na binili natin kanina, ay may laman silang ata. Ayan. Ito guys, yung kapag nagpagiling kayo ng bigas, yan yung nahihiwalay sa bigas na pinapagiling nyo. Make sure lang guys na kapag gagawa kayo ng ganyan, kapag gagawa kayo ng mixed feeding, tiyakin ninyo na yung bibilhan nyo ng ata guys, walang halong pinagilingan na malagkit. Dahil kapag nagkataon guys, mahihirapan yung inyong baboy dahil napakainit nito sa katawan ng inyong mga alagang baboy. Yun lang guys yung pwede nating i-advise sa inyo. Pero kung mixed feeding guys, okay rin naman. Kasi guys, napakatagal ng pag-aantay, lalo na kung wala dumalaga tapos gagawin nating inahin guys. Ayan. So, kung mula dumalaga, gagawin natin inahilan, tagal natin guys mag-aantay at mabubutas ng gusto ang bulsa natin. Katulad na lang ng bulsa ni Kabady Moko na wala na. Ayan. So, tara, simulan na natin kung paano tayo makakatipid ng magkano ba? Wow. Eto ha. Eto guys, kung paano tayo makakatipid ng 3,640 pesos. Ayan. So, halos katumbas na yan guys ng dalawang sakong feeds. Eto, tara, simulan natin. So guys, habang nagtutulugan ang ating mga katropa, ayan. So, eto guys, meron tayong ipagpalagay ng dumalaga o inahing baboy. Eto guys, ang budget natin dyan, pinapakain natin umaga, tanghali, hapon. Pwede rin umaga, hapon. Ang budget ko guys, 2.5 kilo per dumalagang baboy. Mabigat na sa bulsa yun guys, talagang napakabigat at napakasakit. Pero iniisip ko na lang guys na ito talaga yung gustong gusto kong negosyo. Ito talaga yung libangan ko, kaya fight to the max. Go! Kapit lang sa pangarap. Ayan. So ito guys, sa umaga pinapakain ng 1 kilo. Sa tanghali, kalahating kilo na lang. Ayan. Tapos sa hapon, 1 kilo ulit, kaya 2.5 kilos. Pwedeng 1.25 sa umaga, 1.25 sa hapon, at wala na sa tanghali. Kung talaga naman wala kayong puso. Pero kung may puso kayo guys, kahit kalahating kilo sa tanghali, go na kayo dyan. 2.5 kilo per day guys, ayan. 2.5 kilo, i-multiply natin into 2.5 kilo bawat araw ang nakukonsume ng ating isang dumalagang baboy. Multiply by 7 days, kaya 17.5. Ayan. So, i-multiply natin into 4 weeks, kaya 70 kilos sa loob ng isang buwan. Yan yung budget natin. Napakain sa ating alagang baboy. Ibig sabihin yan guys, halos 1 sako at kalahati ang budget natin sa alaga nating inahing baboy o dumalagang baboy. Ngayon guys, dahil mahirap ang mag-alaga ng baboy, magkano ba ang feeds ngayon? Naglalaro ng 1,600 to 1,800. Dahil nga karamihan sa mga viewers natin hindi kayang bumili ng 1 sako talaga guys na feeds na umaabot minsan ng 1,800, kaya napapamahal sila lalo. Karamihan sa mga viewers natin, katropa natin, mga backyard hog racer talaga, hindi mga commercial. Kung commercial, yakang-yaka, kayang-kaya nilang bumili at bumigay ng todo-todo sa pakain sa baboy. Pero eto guys, practical lang tayo guys. Ayan. So, kaya naman guys, dahil nagiging practical lang tayo, i-adjust muna natin tong camera. Kaya naman guys, dahil nagiging practical tayo, so, karamihan sa mga katropa natin, bibili patingi-tingi, 2 kilo, 3 kilo, kung kailan sila magkapera. Kaya minsan napapamahal sila, kaya umabot ng 36 pesos per kilo ang pagbili nila ng pagkain ng baboy. So, kaya nga ito guys. So, ano ba yung pwede natin gawin? Pwede natin tayong mag-mix feeding.
katulad ng ata na sinasabi ko. Ang ata guys, 7 pesos per kilo lang talaga siya. Pero ngayon nagkakaroon guys ng issue, nagkakaubusan ng ata. Ayan, kaya nagiging 10 pesos per kilo. Kaya ang bili natin sa isang 50 kilos ay umabot ng 500 pesos guys. So ito na guys yung computation natin. Meron akong 4 na inahin. Dumalaga, future. Kung magpo-full feeding ako guys, ayan, 70 kilos times 36 pesos per kilo, gagastos ako ng 2,520 per month. Ayan, dahil 70 kilos yung kailangan ng aking isang baboy. So kung mag-mix feeding naman ako guys, ibig sabihin ng mix feeding, ito, 1:1. Isang kilong feeds, isang kilong imi-mix feeding ko guys. Hindi pwedeng purong ata o purong feeds. Mix feeding siya guys. Ihalo nyo muna yung dalawa, tapos sa kanyo ibigay sa baboy. Huwag yung kung ata lang, kung feeds lang, bawa kayo guys sa baboy. I-diretso nyo ng mix. Ayan. So ito guys, ang ata, 500 pesos per sako. I-divide natin guys into 50 kilos, kaya 10 pesos per kilo. Ito feeds guys is 1,800 pesos divided by 50. Kaya 36 pesos per kilo. Bakit ba natin minultiply dun sa maximum? Kasi guys, karamihan sa mga subscriber natin, hindi naman talaga kayang bumili ng isang sako na 1,675 pesos. Kaya dun sila sa full blast lalong napapamahal guys sa patingi-tingi. So ito na nga guys, 35 kilo na ata, 35 kilo na feeds. 35 kilo na ata is 350 pesos. 35 kilos na feeds, 1,260. Kaya 1,610 ang magagastos nila sa 70 kilos na pakain sa alagang baboy. Eto guys, meron akong 4 na baboy. Halimbawa lang, 2,520 ang magagastos kapag full feeds, 1,610 naman kapag mixed feeding. Makakasave ka guys ng halos kulang-kulang 1,000 o 36% ng total cost ng feeding ng baboy. Ayan, imagine 1,000, isang buwan, malaking tulong na yun guys, lalo na sa backyard magbababoy. At eto pa guys, dahil ako ay mayroong 4 na dumalaga, 4 na future inahin, pwede akong gumastos sa loob ng isang buwan, 10,080. Naku po, Diyos ko, parang sweldo na yan ng nag-uopisina, sweldo na yan ng 2 empleyado dyan sa bayan. Ayan, dahil kami ay 4th class municipality, kaya naiintindihan nyo siguro na talaga namang marami ditong mga commercial establishment hindi makapagbigay ng todo-todo na sweldo katulad ng sa Manila. Etong 10,000 pesos guys, talaga namang napakalaking tulong na nito. Kapag 10,000 pesos i-maintain ko para sa 4 na baboy, Diyos ko po, ang bigat sa bulsa. Pero go lang tayo guys. Kaya naman, nag-mix feeding tayo. So, kapag nag-mix feeding ako sa 4 na inahing baboy, gagastos ako ng 6,440. Ibig sabihin guys, sa 4 na inahin, sa loob ng isang buwan lang, makakasave ako ng 3,640. Imagine guys, sa loob ng isang taon, magkano yung masisave ko? Sa 3,636 na lang. Sa 10 months na lang guys, 36,000. Plus 6,000. Mga 42 to 44,000 guys ang pwede kong masave sa loob ng isang taon. Imagine, 44,000. Nako po, napakalaking bagay na yun dito sa inahin natin, sa dumalaga natin guys. Ayan. Imagine, 10,000 to 12,000 ang pwede nyong masave sa loob ng isang taon. Etong computation ko ng ata guys, nakakompute yan sa 10 pesos. What more pa kung compute natin sa 7 pesos. Ganyan kalaki guys. Kaya naman, sama-sama tayo guys, kung may mga best practice kayo, paano nyo pinapakain ang inyong inahing baboy. Yung iba nating mga katropa guys, ang ginagawa nila, 3/4 na ata, tapos 1/4 na lang na feeds, para lang talaga masurvive nila ang pag-iinahin, ang pag-iinahing baboy, pagdudumalagang baboy, para matuloy-tuloy nila yung kanilang negosyo. At saludo tayo dyan sa mga yan guys, kasi talaga namang nagsisikap sila, nagsisipag sila, nagtitipid sila para makasurvive at makatawid sa negosyo ng pagbabuyan. At syempre sa biyahe ng pag-asenso. Kaya naman guys, natututo tayo sa kanila at kinukuha rin natin yung mga best practices nila at ini-implement natin dito sa ating negosyong
Babuyan. So guys, maraming salamat sa patuloy niyong pagsama sa ating YouTube channel dito sa Kabady Moko sa biyahe ng pag-asenso. Sama-sama tayong matuto, sama-sama tayong masenso, sama-sama tayong magnegosyo. Ayan. Maraming salamat guys. Ayun, sa lahat-lahat ng mga katropa ko sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa mga bago kong katropa, mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, 25,000 and counting. Hindi ko naiisipin, 30,000 darating na lang yan. Maraming salamat sa patuloy niyong suporta at panonood sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli. Babu!